Kasi nung first ko na take, hindi ko ginamit yung board. Yung board na binigay, which is advice ko po sa mga kukuha ng exam na kailangan yung gamitin yung board. Kailangan yung i-take note lahat para, for example, elimination. So, gamitin nyo yung board nyo at least hindi nyo na kailangan mag-waste ng time na pabalik-balik basahin yung questions tsaka yung options. Kasi once may board ka, gamitin mo yung pen and board mo, pwede mo na siya ma-eliminate tapos hindi mo na siya i-look back. I-consider mo na siya na as eliminated na sa options mo. So big help talaga yun, sir. Kasi nung first exam ko, hindi ko ginamit yung board. Nag-focus ako sa Mm. basa-basa. Every now and then, binabasa ko. So nag-take ako ng time. 140 items ako that time. Tinapos ko yung 140 nung first exam ko. Kaya sabi ko. Tapos yung anxiety ko tsaka yung questions, sir, hindi siya masyadong mahirap compare nito sa pag-retake ko nitong April. So, yun, big help talaga yun, sir. Nasabi ko, kailangan ko talagang gamitin. By this time, kailangan kong gamitin yung board ko para meron akong guide kung saan na yung questions, kung saan, ano yung di ko ulitin, kung ano yung kailangan kong i-review. Parang ganun, sir. Mm. Tapos, read the questions twice talaga. Kasi minsan, akala mo, yun na yung sagot. Pero yung binasa mo yung ulit yung questions, hindi pala yun yung gusto niyang ipahiwatig na ito yung magiging sagot mo. So yun, sir. After reading the questions twice or thrice, then I check the options. So yun, sir. Nagbago yung sagot ko kasi nga mali. Which is, chinek ko nung nag-review ako, applicable talaga siya, sir. Especially sa select all that apply. Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Welcome to IPAS Online Review and Mentoring Academy. My name is John, and I'll be your host for tonight. Here at Hope Talk, we invite successful IPAS Online Review candidates in the NCLEX to share their wonderful stories and learnings from their journey in achieving the goals of becoming registered nurses in the USA, Canada, and Australia. Today, we are thrilled to have her with us. She recently achieved a major milestone by passing the NCLEX, and she is here to share her inspiring journey. And her story is not just about the triumph over a challenging exam, but also about resilience, dedication, and the power of strong support system. As you listen to her story, you'll hear about the highs and lows of her preparations, the strategies that worked for her, and the moments that tested her resolve. Her experiences offer invaluable insights and lessons for all aspiring nurses. Without further ado, I'd like to introduce our newest NGN passer, Ms. Elneden Liberato, USRN. Good evening po, sir. I'm very thankful, ma'am, for accepting our invitation for this Hope Talk. Thank you po for your time. You're And we welcome. would like to know you better po, no? Could you share us po your educational background and your working experiences po? So, I am Elena Liberato from Negros Occidental, Cadiz City to be specific. I graduated from PIN Ononascos, now is SUN, State University, Northern Negros College, university actually now. I graduated last 2013, then got my license in the Philippines 2014. So we do 1 year review sa PNLE po. Then after a year, I took Saudi Prometrics exam. So I went for Saudi and got their 3 years experience in ICU and CCU unit staff nurse. Then after 3 years in Saudi, I tried to expand my learnings and opportunities. So I tried to apply here in UAE. So I got my license also in United Arab Emirates for HAD RN. Then afterwards, as of now, still in UAE. So then passed the NCLEX just recently last May. So I'm thankful for the journey, for 10 years journey. It's been my dream na maging USRN po since I was pursuing college. So it's been a Wow. blessing. Is it your dream to become a nurse in the beginning? Actually, when I was in high school, preparing for college, I am contemplating kung magiging police ba ako kasi gusto ko talagang maging police or army since CAT officer po ako nung high school. But otherwise, yung parents ko tsaka yung family ko, ayaw nila kasi nga babae daw ako. So yun, since nursing and nurses runs in the family, so I Mm. pursue nursing as advice po ng family. So no regrets po so far. So far, so good. Nice to know po, ma'am, no? May iba po din talaga, no, na hindi ito yung first choice nila, yung Mm. nursing. But lucky Mm. for you, habang nag-entrance exam pa lang pa kayo, parang alam nyo na.
kung ano yung aaralin ninyo. For some, Opo. they're enrolling for nursing for their parang second time. Ano nila, second Mm. course, sorry. Thank you for your introduction po. No? And we are excited to hear how did you prepare for this exam. So, Mm. can you share us po, when was the last time po? Or kailan po nyo nalaman na may NCLEX exam si nursing? Nag-college po, tapos yun, na-inspire ko kasi yung cousin ko, nasa US based na sila. Tapos yun nalaman ko nakapasa siya ng exam sa nursing, tapos naging USR na siya sa California. Doon ako na-inspire. Nasabi ko, pwede pala. So kung gusto kong mag-pursue ng mag-US, pwedeng-pwede pala siya. Kailangan ko talagang magsipag. So yun, doon ako na-inspire na mag-aral nung college. Luckily, nakakuha ko ng scholarship. So free po yung college ko sa province namin sa Negros. So I was also blessed. But that time po, na-realize ko na talaga na yung nursing talaga, ito na talaga yung path ko. So, I pursue hard even though matagal yung process na maging USRN. It took me 10 years before I took the exam because naging priority ko po yung family ko, naging priority ko yung mag-invest, naging priority ko yung mga relationships ko, personal relationships compare sa personal goals ko, sa career ko. So luckily now, maybe this time, kailangan ko na talaga i-pursue yung US. Ito na po yung sign ni Lord ata, sir. So, Yes. It mm, has been your long-term goal eh. yes po. Imagine from the time na pinaplano mo talaga siya nung college ka pa lang, Mm, tapos gusto mo na i-pursue yung nursing mo, hindi mo alam minsan sa anong path yung pupuntahan natin. mm, So for nurses talaga, it's more of we are flying overseas to work talaga yes. as a nurse. Kasi 'di ba, when it comes to financial status, talaga mas malaki ang kita talaga doon. So that's Mm, why we have a lot of nurses who are enrolling for NCLEX, most especially after pandemic. So yes. ito kasi yung opportunity talaga na binibigay sa atin sa mga panahon na medyo wala pang sponsors before. Actually, doon ako na, ano, sir, speaking of pandemic, doon ako namulat na parang, ay, meron pala akong long-term goal na hinalimutan ko. Nung nagko-COVID ako, doon ko na-realize na, ay, kailangan ko na i-pursue to kasi baka mamaya hindi ko malaman kung hanggang kailan yung pandemic, hindi ko malaman kung hanggang kailan matatapos yung quarantine. So yun, doon ko na siya na-start na i-process yung sa iPass as reference ng friend ko po kay Ate Mara. So siya yung nag-push sa akin na go for iPass kasi hassle-free yung processing mo, wala ka magiging problema. Lahat, ibibigay mo lang lahat ng documents mo. Afterwards, sila nang bahala, wala ka nang poproblemahin doon. That's true. So ma'am, you also process your documents under iPass, no? Yes po. Actually, yung pagkuha ko po ng license dito sa US, sa New York to be specific, it took me 3 years po, 3 years na time frame. So 2022, doon po ako nag-start mag-process sa iPass. Yun yung time na patapos na yung pandemic. Pero doon pa ako nagka-COVID that time na na-quarantine ako Mm, ng ilang weeks na hindi alam ng family ko sa Philippines kasi ayoko mag-alala sila. Tapos yun, nakakuha ko ng eligibility by that time, to 2022. Then, yun, nakita ko sa page ng iPass na they're looking for scholars for Connetics or ngayon known as AMN agency. So yun, luckily, ako po, cycle 1 po ako. To be specific, cycle 1 ako. Isa ako sa mga first batch ng scholars nila. But hindi ko po na-pursue kasi that time pandemic. So, meron pa ako si Coach Vanessa. So yun nangyari po, matagal po akong nag-review. So parang nawalan ako ng gana kasi sabi ko, nagre-review ako pero hindi ko alam kailan ako uuwi kasi nga mm-mm. pandemic tapos yung quarantine lahat-lahat tapos wala pang exam. Until that time na nag-open nung to 2023 January, yun. Nagkaroon ako ng chance na makauwi January. Luckily from Conatics also, ni-refund nila lahat ng gastos ko from iPass. Kasi isa ako sa mga nanalo sa Drawlats ba yun? O, Drawlats dati. Nalala ko yung Drawlats. So, na-refund nila lahat ng NCLEX ko na processing fee from iPass. Tapos yun, nag-UWorld ako, nag-review ako sa iPass by that time. Pero, by God's will, hindi ako nakapasa ng first day ko ng January last year. So, Oh, yun. So, yun talaga, sir, prayer ko talaga yun, sir. Kasi that time, gusto ko siyang i-pursue kasi nga, kailangan ko, 2 weeks time na yung uwi ko ng Pilipinas that time, sir. Sabi ko, kailangan ko mag-exam kasi uwi ako. Ito lang yung time na makauwi ako ng Pilipinas after 3 years na hindi ako mm. umuwi ng Pilipinas kasi nga pandemic. So, tapos ng probinsya pa kami, Negros pa, so malayo. So, yung quarantine time ko, mauubos lang yung bakasyon ko sa quarantine time lang, sir. So, yun. Then, after nun, nung hindi ako nakapasa nung first day ko ng January, yun, naging blessing na nagpakasal naman ako
recently. Mm. So, yung priority ko nag-iba naman, din naman yung USRN na license. Mm-mm. So, nag-focus ako sa marriage, sa processing ng kasal namin. Then, umuwi ako ng July. Hindi rin pa rin ako ng exam kasi sabi ko, ayaw kong mahati yung attention ko sa kasal tsaka sa exam by that time. So, Mm. sabi ko, promise ko sa sarili ko, after ng kasal, doon ko na ibubuhos lahat ng attention ko sa review. Lahat-lahat tulong ni Coach Rosenda, ni Coach Vanessa, na ngayon nasa US sila lahat halos. So, sa tulong po nila dun, in fairness naman, after ng ilang months, after ng kasal, ng July, umuwi ako balik dito sa UAE. Then, nag-review ulit until May nitong taon. So, nakauwi ako ng last May. Then, luckily, yun, NGN na. Sabi ko pa nung una last year, sabi kasi ni Ma'am Vanessa, i-pursue mo yung, ngayon ma'am, mag-exam ka ngayong January kasi yun yung time sir na last na batch ng old na, Batch. Yeah. oo, so yun. So sabi ni Ma'am Vanessa, i-try mo lang ma'am kasi baka mamaya yung bagong generation ng NCLEX, mas mahirap na. Alam mo yun sir, yung mga doubts na baka mamaya mas mahirap na. So, i-grab mo to ngayon kasi baka makapasa ka, at least wala ka ng problema. Yun. So yun yung anxiety ko tumataas na sabi ko, what if yung pag nag-exam ulit ako mas mahirap na nga. So yun kumuha ako kahit hindi ako ready mentally kasi nga yung mama ko nagkasakit. She has cancer. So far now ongoing treatment niya and luckily mabilis yung prognosis niya at ongoing na lang yung hormonal therapy niya. So I'm so blessed kay Lord kasi parang lahat po ng timing binigay niya sa akin. Hindi niya ako minadali na parang hindi ka man nakapasa ng first take mo, it's okay. Take your time kasi marami ka pang priorities na kailangan unahin. Parang ganun. US always, nandiyan naman lagi yung US eh. So yun. Tapos nun sir yun, nag-anxiety na ako, sabi ko hindi ako nakapasa. Sabi ko, paano kaya to? NGN ako. So yun, doon ako na sabi ko kailangan ko itong review kasi hindi ako familiar sa ganitong, yung nire-review ko ng last year, hindi na siya applicable ngayon kasi nga iba. Yung advantage nga lang sa SATA sir, doon, sa SATA talaga. Doon ako na ina-inspire kasi kahit na may mali ka doon, kasi correct minus wrong, so meron ka pa rin Mm. chance makapasa since yung pag-answer mo noon, kahit may mali ka, may correct minus wrong, as long as hindi ka makapili ng maling sagot, may chance ka pa rin Mm-mm. makapasa. So Yeah. yun, nung nagkuha ako ng exam nung May this year, tapos April to be exact, April 29, lumabas yung result May 3. Tapos yun, sobrang happy ko kasi sobrang hirap ng exam ko, sir. Hindi ko ina-expect na makapasa ako. Sabi ko pa, oh my God, para mas mahirap pa to nung una kong exam. Paano kaya to? Sobrang hirap talaga, sir. Yung mga topics ng review ko, hindi talaga lumabas. Kahit ni isa, hindi lumabas. Kaya sabi ko, napaka-unexpected talaga ng NFX exam. As in, super. Pero by God's grace, siya talaga, sir, sa lahat. Kay Lord God talaga ako nakaasa. Siya yung strength ko. So Thank yun, you for sir. sharing, Ma'am Elneden. Mm-mm. And we have a special guest po tonight, si Mm. Ma'am Rosenda. Yay! You Si Coach. mentioned po, you mentioned po si Coach Rosenda, no? How she helped you with your preparation. Let's hear it from Coach Rosenda. Coach Rosenda, do you have any message po to Ma'am Elneden? Hello, Sir John. Good evening. Good evening, everyone dyan sa Philippines. And Hello, good Coach. morning. Good morning dito sa US. Good afternoon dyan sa iyo, ma'am. Thank you, Ma'am Elneden, for trusting us here sa iPass. And thank you din kasi, yun nga, actually, it was a very long journey for Ma'am Elneden, no? Before she was with Ma'am Vanessa, and then na-handle ko siya after, I think, nakapag-exam na siya noon. And then after that, it's been a long time bago siya nakapag-reach out sa akin ulit. Pero I keep on sending her message. Talagang Sa kinukulit ko spam. si Ellen. Sa spam lahat, ma'am. Doon ko lang nung nag-message ko sa akin sa Facebook, nag-check ko sa, na-spam lahat pala lahat ng messages ni Ma'am Rosenda. So, ayun, it was a long journey for her. And sabi ko nga, we go back dun sa preparations niya, kung paano niya hinandle yung first exam niya. And then, ngayon, comparing yung ngayong naging preparation niya. So, sabi nga ni ma'am, malaking difference kasi nga from traditional NCLEX to NGN. Pero hindi siya naging hindrance para, alam mo yun, kasi you know yourself well kung paano ka nag-prepare from the first. And then, paano mo pinprepare yung self mo ngayon sa pangalawa. Eh, nakikita natin, I mean, siguro lahat ng estudyante, been a student also just like you. So, alam mo sa pakiramdam mo yung feeling na yung nag-aaral ka in a way na talagang na-absorb mo na siya. Ipuput into practice mo na siya. So, which is yun yung naging major difference kay Ma'am Elneden that time. And as well as yung mga practice, yung mga study habits, ayun.
And natuwa ako since nag-reach out sa akin si Ma'am Elden, naging consistent siya even with her time off for the review, nagpapaalam sa akin si Ma'am. So, sobrang compliant ni Ma'am as a AMN scholar. Sobrang happy din ako for her kasi nga, ito na, this is the best time. Sabi ko nga, hindi pa siguro right time last time. So, siguro, ito na yung best time. Kasi you will feel it eh. I have full confidence on her during that time when we were doing the coaching session, nakikita ko yung eagerness niya to learn, tsaka kung paano siya makinig dun sa mga topics namin while we are doing one-on-one few banks. So yun, sobrang happy din ako, and yung mga test-taking strategies ng IPAS talagang ina-apply niya dun sa practice questions. Kaya no doubts ako when she took the exam. I mean, alam ko, kasi sabi niya sa akin, sobrang nahirapan talaga siya. And, sabi ko, the more hirap, alam mo yon, sabi nga nila, pag mas mahirap yung exam, ibig sabihin, mas mataas yung difficulty questions na na-encounter mo. So, ibig sabihin, mas mataas yung chance for you to pass the NCLEX. So, ayun. Anyway, congratulations for you, ma'am. So, looking forward to meet you here sa US. Ayun, Inshallah. and good Inshallah, good ma'am. luck po sa iyong journey ulit. Thank you, Sir John. Thank you, Coach. Thank Thank you, you, Coach Rosenda, for providing a message po kay Ma'am Elneden. Ma'am Elneden, what can you say about Coach Rosenda po? Dalawa naging coach ko. So, si Coach Vanessa nung first, which is ako, that time, hindi talaga ako masyadong nag-chat sa kanya kasi nahihiya ako by that time. Kasi nga, parang busy ako sa work. Tinatry ko i-juggle yung review tsaka work, plus pa yung family problems. Nagkasakit nga yung mama ko. So, yung utak ko po, sir, talagang mix na parang ano yung ipa-priority ko. So, yung nangyari, naging least priority ko yung that time yung review talaga ng NCLEX. So, yun. Amayad ako that time, sabi ko kay Ma'am Vanessa, nagkapag-coaching kami, every time mag-try siya mag-reach out, sinasabi ko, ma'am, sorry talaga ma'am kasi busy ako sa duty. Parang yun yung time, sir, na parang every time na mag-coaching kami, supposed to be na live. Hindi na natutuloy kasi nga, may duty ako. Kasi that time, nag-juggle ako sa work sa home care pa that time. So, luckily ngayon, nandito na ako ngayon sa government hospital sa UAE, under SEHA. So, it's been a blessing. So yun, sabi ko kay Sir Ma'am Vanessa nung tatapos kong, nag-US na siya, hindi na siya naging coach ngayon, tapos pinasa ko kay Coach Rosenda. Matagal na pala siya nagme-message sa akin, sir, ilang months na as in sir, wala akong idea kasi nga, hindi kami friends sa Facebook. Tapos nung chinek ko yung mga pa-messages ko sa Facebook, nakita ko, sa Messenger, andun yung pangalan ni Ma'am Rosenda, nagme-message na pala siya, pati email, sir. No, chinek ko yung spam email ko sa Gmail, as in sobrang dami na palang email. Every month nagme-message siya. So yung kinabahan ako, sabi ko, oh my God, paano kaya yung scholarship ko sa sa Phonetics tsaka sa IPAS? Pwede pa ba yun? Kasi ang tagal ko na siyang hindi na open yung Moodle account ko. Kasi nga nag-focus muna ako sa kasal, sa family, lahat. Kasi umuwi nga yung sister ko from US nung nagkasal kami, sir. So yun, sabi ko, Ma'am Rosenda, pasensya ka talaga, ma'am. Ngayon ko lang nabasa yung messages mo na akala ko si Ma'am Vanessa pa yung coach ko kasi message ko pa si Ma'am Vanessa nung that time pagkatapos ng kasal. Sabi ko, Ma'am Vanessa, available pa ba yung scholarship ko? Pwede pa ba ako ulit mag-review sa IPAS? Sabi kong ganon. Tapos sabi niya ba naman, alam ma'am, hindi na po ako ngayon yung coach mo. Si Ma'am Rosenda na nakapasa ka na kay Ma'am Rosenda. So yun, doon ko na ni-reach out si Ma'am Rosenda. Tapos nag-sorry talaga ako ng sobra kasi sabi ko, ma'am, pasensya na talaga ma'am, hindi ko nakita yung mga messages mo, nakaspam lahat. Kasi nga siguro ang daming mga messages sir na tapos especially na hindi siya, ang bago yung email niya na sa email ko. So yun, yung nangyari, nag-review talaga, yun, doon ako nagsipag talaga ako, sir. Kasi sabi ko, this time, kailangan ko na i-priority yung NCLEX. Kahit duty ako, sir, after duty, 12 hours duty dito sa UAE. After 12 hours duty, nag-try talaga ako kahit 2 hours na answer ng exam sa IPAS. Lalo na yung roadmap, sir, roadmap to NCLEX. Yun, big help talaga sa akin yun, sir. Especially yung may illustrations. Kasi ako sir yung pag nagre-review ako, more ako sa pictures, videos, hindi ako more sa writing. So, yung roadmap to NCLEX talaga sir, naging big help sa akin, especially yung mga illustrations, tsaka yung mga mnemonics. So, kahit nung nagta-travel ako from here to Philippines, the day before ng exam ko, during sa airplane po, yun yung, sinave ko siya sa phone ko, tapos yun yung nire-review ko. Paulit-ulit, hanggang magtatak siya sa isip ko. Then, after nun, si Coach Sanda, sobrang, every now and then, nag-follow up siya sa akin kung kamusta ako. Yun yung pinagkaiba, sir, ng IPAS compare sa other na mga review center. Kasi nakukompare ko sa mga kasamahan ko sa work kasi nag-NCLEX din sila before. So, yun.
ako sa IPAS ako. So doon ko na-distinguish yung pinagkaiba nila na yung sa IPAS, sir, nandun yung compassion, especially sa mga coaches. Napaka-open nila kung may mga questions ka. Willing sila mag-help sa'yo kahit mentally, emotionally. For example, nag-lose hope ka kasi nga yung anxiety mo sobrang taas kasi malapit na yung exam mo. Hindi mo alam kung kaya mo na ba mag-exam, kung ready ka na ba. Sa kanila, sir, makakapag-open up ka. So, yun yung pinaka-big difference ng IPAS. Maganda yung questions nila na-compare ko sa UWorld kasi nag-UWorld din ako. More or less, yung mga questions, sir, pare-pareho lang talaga halos. Especially sa NGN questions. Kaya sa IPAS, nandiyan na lahat. Especially yung coach talaga, yun yung number one na sa akin, na nag-boost ng confidence ko na i-pursue na. Kasi nga, sabi ko pa, uwi ako ng bakasyon ko ng May. Makakapag-exam na kaya ako. Ready na kaya ako sa 4 months time na review ko by that time. Sabi ko pang ganun. Pero sa awa ng Diyos, sir, na ano naman siya. Tapos si Coach Sanda napakabait. Wala akong masabi. As in, sobrang supportive. Tapos yun, lahat ng mga inquiries ko, sinasagot niya to ease my anxiety, sir. So, napaka-thankful ko, sir. Tsaka blessed po. Para sa na-experience na Ma'am Elneden, when I was studying for IPAS online review, yung coaching din talaga yung nag-outstand para sa akin kasi you will have one-on-one coaching sessions. Not only will provide you how you're gonna structure your study plan, but they will also be your support system in a way. Yes po. Kasi di ba meron tayong support system na meron, yung iba, walang support system. So at least dito kay IPAS, you have your own support system. Yes And po. tsaka talagang personalize yung pag-a-advise sila sa inyo. Hindi siya yung parang in general. It will really depend on your situation. That's why here sa IPAS Pod about the coaching program, we provide expert guidance and support all throughout your preparation journey. Kumbaga, simula nang nakausap nyo ang mga coaches, walang iwanan yan until makapasa kayo sa exam. So this is how your coaches are dedicated to help our students dito kay IPAS. So thank you for sharing this, Ma'am Elneden. For sure, yung mga students po na nakikinig now, na wala pa pong mga coaches, please reach out to them. Definitely, like ginawa po ni Ma'am Elneden is, she check po the emails. So probably po nandun sa mga spams natin. So don't forget. And this might help you in your preparation for NCLEX. Thank you po, Ma'am Elneden. And we are curious po, no? How did you structure your study plan po? How many months did you prepare from the time na nag-retake po kayo? So that time, sir, nag-start po ako ng September. So ilang months yun. Tapos nabigay sa akin si Coach Rosanda ng timeline. Yun yung maganda, sir. Kasi naging big help talaga yung timeline sa akin, sir. Especially kung paano ko siya in-answer yung mga questions. Kasi dati, pag nag-answer ako ng questions, yung ginagawa ko, kung ano na yung available, for example, practice test lang. Hindi ako nag-try na yung may comprehension, sir, na kung ano yung, parang NCLEX talaga siya na type of questions. Hindi ko siya pinaktis kasi sabi ko, baka hindi kaya ng time ko kasi yung ginagawa ko dati. Kahit duty ako pag night shift, pag hindi busy sa work, nag-try ako mag-answer ng practice exam. So yun. So yung mga scores ko, laging borderline. So laging borderline talaga. Hindi ako score ng high chance of passing, parang ganun. Nung second time na nag-retake ako nito, sa time na nag-review na ako for this time, ay yung nangyari, sir, talagang sinunod ko yung timeline ni Coach Rosenda talaga, sir. As in, hindi ako nagpaltos dun. On track ako. So, pag may mga inquiries, for example, yung sabi niya, nagbakasyon ako or nag-take ako ng leave kasi nito yung asawa ko, nagbakasyon. Sabi ko, Coach, mag-take muna ako ng leave kahit 1 week. Kasi nito yung asawa ko, kailangan ko mag-spend time muna sa kanya. Sabi kong ganun. Which is, napaka-ano ni Coach na flexible yung adjustment ng timeline ko sa kanya. Tapos nag-adjust kami ng mga topics to discuss. Tapos sir, yung nangyari sir sa IPAS naman na Mentoring Academy, yung nangyari, hindi ako lagi nakaka-attend ng live. Kasi nang hirap kasi nga may work. In 1 week, 4 times per shift ako nagpapasok 12 hours. So yung off ko 3 days pero hindi depende sa schedule kung magkakatabi or magkahiwalay parang ganon. So yung nangyari nun, hindi ako nakakaabot lagi ng live kasi sabi ko, my God, paano kaya to? Kasi sabi ni coach, try kong mag-live kasi mas maganda pag may interaction ka sa kapwa mo mga reviewees, parang ganun. So yun, hindi ako makaabot lagi ng live. So yung ginagawa ko lagi yun yung maganda kasi merong recording sa IPAS. So, yung mga topics na, sa nag-practice exam ako, yung mga topics na ma-feel ko mahina ako, lagi ko siyang ni-review kasi may mga recorded exams dun sa Moodle account. Big help talaga yung Moodle account, sir. Kasi, for example, hindi mo alam tong topic na to, nalimutan mo, kailangan mo i-review.
napaka-accessible niya, sir, from time to time, na pwede mo siyang i-open sa phone mo, as long as meron ka lang ano. So, yun yung maganda, kahit nagtatrabaho ka, nasa biyahe ka, or nasa bakasyon ka, pwede mo siyang open anytime as long as meron kang free time to review. So, yun yung maganda, sir. Tapos yun, yung structure ng exam, sir, yung prioritization, sa NGN naman, kailangan kong i-ano yung mga options ko, elimination, na-apply ko lahat yun from Coach Rosenda. Then, dun, yun na, nung nag-practice test na ako, gamit yung comprehensional na exam test, lahat ng scores ko, sir, sabi ko, Coach, sabi ko, natakot ako kasi baka mamaya mababa yung score ko. Coach, out of 100%, 75 lang ako, 71, yun lagi yung score ko. Sabi ko ganun. Coach, mababa ba to? Kasi dati kay Ma'am Vanessa, hindi ako makapag-open topic ng ganyan kasi nahihiya nga ako. Kasi nga, since, alam mo yun, ilang years ka na nagiging nurse, tapos yung scores mo ganyan, alam mo yun, i-apply mo yung knowledge mo sa bedside, parang ganun. Sabi ko, pasado kaya to? Sabi ko pang gano'n, nahiya ako magsabi-sabi ni coach. Hindi, hindi, ang taas na ng score mo for start ng mataas na yung score mo, ma'am. Ano mo lang siya, i-continue mo lang siya, review, huwag kang mawalan ng yung mga mali mo ngayon, i-take mo yan as a lesson na next time mo na ma-encounter yung ganyang questions, pwede mo na siyang i-correct. This time, alam mo na yung sagot, kaya mo na siyang i-correct. So yun, naging inspiration ko yun, sir. So yun, ongoing na review, tapos i-juggle ko yung pag-review work, tapos pag may time ako na hindi sapot paggabi, sir, inaantok na ako, hindi ako makatulog or hindi pa ako inaantok, nagre-review ako, ino-open ko yung mga, Mm. nire-review ko yung mga questions. So yung maganda lang, sir, doon, dapat pag may questions ka, kailangan mong, pag meron kang mga doubts or inquiries, kailangan mo siya i-take down notes kung ano yung mga hindi mo na nalaman na topics kasi big help talaga yung jotting down notes, sir. Plus, yung pag-review ng rationale mo after ng practice test mo. Kasi big help yun, sir, kasi dati hindi ko siya binabasa. Nag-answer ako, check ko lang yung answer questions per rationale, inayaan ko lang siya, which is mali pala. Dapat kailangan Mm-mm. ko siyang i-jot down lahat. So, naging big help sa akin yun, sir. Thank you for summarizing po, Ma'am Enedene. Yun naman talaga importante is sometimes meron na tayong plan on how we're gonna structure yung review natin. Tapos minsan, di ba, we are aiming some dates talaga kung kailan tayo mag-exam. So it's not a matter of kung kailan mo gusto mag-exam. Kailangan you are really well prepared for this exam. So you have to be kind to yourself na matuto kang maging ma-adapt dun sa adjustments talaga. Kasi yung study methods mo, you have to think about it. What's work best for you? Tapos, kailangan mo i-gather lahat ng mga resources mo like yung flashcards na binabanggit niyo po kanina and Mm-mm. yung roadmap para malaman mo kung it will help you and kung effective ba to sa magiging plan mo. So, kailangan mo rin i-balance yung work mo by reading the textbooks or attending naman sa online resources natin. And you also do your practice questions po, no? Yes. Thoroughly. Kumbaga, did you also avail any Q banks during that time? That time po, sir, nung malapit ako mag-exam, 3 months before, yun, nag-advise si coach na, pero nung mga previous months ko, ay pas na talaga, wala akong ibang ginamit na any method or walang ibang review materials. IPAS lang talaga. IPAS lang, sapat na, parang ganun. Pero nagsabi sa akin si Coach Rosanda na i-try mo yung UWorld kasi at least ma-compare mo yung mga questions kasi yun yung mas malapit. Kung meron ka man ng budget, so yun, nag-go ako. So far, sir, IPAS tsaka yung UWorld, ganyan yung questions pagka-pareho lang halos, pati yung mga results ko ng exam ko. So happy ako na nag-avail ako sa IPAS talaga. Yes. Ang maganda talagang combination to, ma'am, no? iPass Online Review and the UWorld, parang UNI. Mm. Nabanggit ko na siya before. Pero, what was your understanding or yung approach naman sa mga incorrect mong practice test? 'Di ba sabi mo, you are reading the rationals naman that help you para matutunan kung ano yung mga mali mo or mga mistakes mo po, no? So, the moment po na nagkakaroon kayo ng mga mistakes before, how did you take it po during that time? Lalo na pag mababa ang scores mo. So that time po, sir, so yung nangyari, pag may nakita ko ako, for example, yung first question, aba ko, na-encounter ko itong ganitong question, pero bakit mali pa rin yung answer ko? So doon ako nag-start, naging curious, tsaka chinek ko talaga kung saan ako naging mali. Inano ko sa sarili ko naging sa factorization na parang kailangan ko itong i-correct kasi next time, pag exam, hindi na ako pwede magkamali. Ito na yung time na Yeah. sabihan ni coach eh. Ma'am, okay lang yung magkamali ka, at least ngayon, lahat na magpagkakamali mo, at least sa exam mo, hindi mo na siya mauulit. Maganda na magkamali ka ngayon kasi at least lahat yun, yung mga mali actually, sir, yun yung matatak sa utak ko.
Ah, Kailangan ko siyang tandaan kasi nang mali ako that time. Next time ko na exam, hindi ko na siya kailangang ulitin. So yun, sir. Yun na naman yung ano ko, sir, na kailangan talaga maging ano ka, maging honest ka sa sarili mo kung saan ka mahina. I-admit mo sa sarili mo na kailangan mong mag-review more sa ganitong topics. Especially sa yes. pharmacology kasi doon ako mahina sa mga gamot eh. Yung memorization naman mnemonics. So far, tapos nung nag-exam ako, lumabas lahat yun, halos lahat gamot, gamot, gamot. Sabi ko, my God, bakit ito lahat Yes. lumabas sa exam ko? Yung mga nahihirapan ako. Pero tumatak sa isip ko yung sabi ni coach nga na habang pahirap ng pahirap yung exam mo, which means pataas na pataas yung level ng hirap, pataas na pataas yung chance mo na makakapasa ka. So yun, dun sabi ko, okay lang to, i-pursue ko to. Sabi ko ganun, kailangan ko tong itawid. Sabi ko pang ganun. Tsaka prayers talaga, sir. Iba yung nagagawa ng prayers. Naiis na talaga yung anxiety mo. I agree dun sa sinabi mo, ma'am, na okay lang na magkamali talaga dun sa practice question. That's why tinawag siyang practice test. Hmm. Is para malaman o mag-gauge natin kung anong level na yung knowledge natin when it comes to NCLEX. Kasi kapag hindi mo talaga inaral yung mga rationals during your practice test, it will be difficult for you kasi probably may mga terms or may mga subjects na hindi na-discuss na lumabas sa exam. So at least meron tayong opportunity sa ibang avenue naman para matutunan yung mga knowledge na yun. And na-mention niyo po, ma'am, no, you were working po while studying for NCLEX. Yes And po. you said you allotted 2 hours of review after working po. Yes po. Doon sa mga off days naman po, ma'am, can you share to us po, what was your daily routine being an OFW worker po, working as a nurse? Kasi mag-isa lang tayo dyan sa Hmm. ibang bansa, di ba? Yes po. So, Mahirap. can you share more about that po sa mga ano natin, classmates natin? So, yun nga, nung sabi ko pa nung una, sabi ko, kaya ko kayang i-juggle yung time ko na full-time work plus yung review. Kasi nga dito sa ibang bansa, lahat sa'yo lahat. Ikaw magluluto, ikaw maglalaba, lahat. Wala ka ditong maid, wala ka ditong pwedeng utusan magluto o kung gutom ka, kailangan mo magluto or mag-order ka ng pagkain mo. Alam mo yun, magiging independent ka talaga dito, sir. So, yun yung pinagkaiba nun. So, dun ko na, in fairness naman sa ganong sitwasyon, since na Saudi pa ako, nag-learn ko akong maging independent, which is good thing kasi nung nag-review ako, na-apply ko talaga siya. Na parang wala kang aasahan kundi sarili mo, kaya kailangan mo Mm-mm. magsipag, bawal kang maging tamad-tamad ngayon, parang ganun. So, yun yung naging ano ko, sir, parang sige, nung nag-review ako. So during off days, yung ginagawa ko, pag wake up in the morning, yun nga, mag-review ako, yung comprehension nga, yung katapusin ko yung hanggang kailan siya matatapos yung exam. Either 85 questions, depends kung 140, depends kung saan. Pero so far, sir, sa ilang months ko na nag-UWorld ako, tsaka IPAS, lagi akong 85 items lang nag-stop yung exam ko. Kaya happy ako, sabi ko, Lord, sana Lord sa actual exam ko same rin. Sabi ko pang ganun. Tapos doon ako nag-worry nung nag-answer ako ng exam, sabi ni Ma'am Rosenda, itime mo siya ma'am kung gano'ng kabilis mag-took na exam. Ilang questions yung na-answer mo, parang ganun. Kasi nung first ko na review, parang hindi ko talaga inaalala lahat yun eh. Parang wala. Mag-take ako ng exam nung first ko na exam, okay lang ako pumasa, okay lang ako hindi. Parang hindi ako dedicated that time. Na Mm-mm. parang, okay, okay lang kung ano magiging result, parang tanggap ko. Ngayon, sobrang taas ng anxiety ko kasi sabi ko, kailangan ko to ipasa na. Hindi na pwedeng umulit pa ulit, parang ganun. So, nag-review ako. So, yun, nag-exam ako ng 85 questions. Sabi ko, hala, bakit ang bilis? Dapat supposed to be 2 hours or ano, ganun. Lagi akong 1 hour or 1.5 hours. Sabi ko kay Ma'am Rosenda, Ma'am, Coach, ang bilis ko ata mag-answer. Nag-ano ako kasi baka mamaya on exam time na, mabaliktad. Alam mo yung mag-iba yung routine ko. Kaya sabi sa akin ni Mm-mm. Coach, Ma, mag-answer ka na exam mo, yung wala kang alalahanin, maganda yung tulog mo, kumpleto yung tulog mo, wala kang anxiety kasi by that time na mag-exam ka na yung utak mo pagod ka, hindi mo talaga siya maano, which is totoo talaga yun, sir. Kasi nung first exam ko, galing ako ng flight, pagka next araw nag-exam ako. So yung adjustment ko ng time frame from Philippines UAE kasi 4 hours advance nga dyan sa Pinas. Inaantok na ako, sir. Madaling araw antok na ako. So yung nag-exam ako, as in maaga yung exam ko, 7 a.m. that time. Kaya para akong groggy. Groggy talaga yung utak ko na parang, sige, exam na, exam na. Parang pinush ko lang talaga mag-exam kasi nga sabi ko, ito na yung either do or die kasi nga next generation exam na. Sabi ko, i-go ko na to kahit ano yung maging result. So yun yung pinagkaiba ngayon, sir. Kaya sabi ni coach, okay lang yan, ma'am, as long as yung passing score mo, mataas pa rin siya. I-maintain mo lang siya. Which is true enough. Nung nag-exam ako, sabi ko, ang hirap. Tapos pinatay ko yung clock ng NCLEX exam that time.
Sabi ko, hindi ko kailangan i-check yung time kasi doon ako nako-conscious. So, binaliwala ko yun, sir, yung time. Tapos answer ako ng answer. Tapos nung mag-84 questions na, sabi ko, my goodness, mag-continue kaya tayo ng 140. Kasi sabi ko, hindi ko chinek yung time kung ilang hours na ako. Tapos sabi ko pa, paano kaya to? Sabi ko, nag-pray ako. Sabi ko, Lord, kung para talaga sa akin to, ibibigay niyo na to this time. Kung hindi pa, matatanggap ko. Kung ano po yung will niyo, go ako, God. Sabi ko ganun. Answer na ako ng last question, 85 item. Pag-click ko, yun, nag-close. Sabi ko pa, ang hirap ng question. Sabi ko, shucks, anong question yun? Kasi hindi talaga siya related, sir. Parang ano siya, more siya sa topic. So yun, sir. Parang sabi ko, my goodness, sabi ko yun, nag-close yung exam tapos nag-chat ako kay coach. Sabi ko, coach, baka hindi ako makapasa kasi ang hirap. Tapos yun, tapos sabi ko, so far naman sir, pinatry niya sa akin yung trick sa ano, okay naman, meron naman good pop-up. Pero hindi pa rin ako kumpiyansa na pasado ako unless lumabas yung official result. So hinintay ko talaga yun sir, naging patient ako dun. Kahit nang taas na ng anxiety ko, wala akong tulog dahil dun. Habang naghihintay. Grabe napansin ko, Ma'am Elned, no? All throughout your journey dito sa NCLEX preparation, when it comes to mastery concept, tapos when it comes to practice test, yung scores mo and all, your coach is always present sa time na kailangan mo din talaga siya. So this is how dedicated talaga yung mga coaches nyo in helping you and guiding you dito sa online review po nito. Kasi minsan, no, yung nagkakos na for us to increase our anxiety is sometimes yung fear natin, fear of the unknown. Ano yung expect natin talaga sa NCLEX. No? That's why with diligent study, hindi kayo magkakaroon ng at least moderate anxiety. Kung nasa mild lang, at least medyo okay naman siya. Ma-maintain natin ganun. Mapapansin nyo yan sa mga students natin na nagpe-prepare pa lang for the NCLEX or who are almost going to take their exam very soon. If you have really well prepared your review for this NCLEX, for sure, your anxiety is there but lessen. Mababa lang talaga. Kasi compared dun sa mga students po natin who have really para minadali yung NCLEX just to aim for that examination day, it will be a different kind of anxiety yung mararamdaman natin. So that's why I'm really happy po, Ma'am Elneden, na you and your coaches have worked really hard all together. Maganda ang relasyon nyo po sa Yes isa't po. isa. So, thank you for trusting po your coaches and most especially the IPAS online review dito sa moment na ito. And for sure, nakaka-experience tayo ng stress niyan all throughout your preparation journey. How did you balance po or manage your stress while preparing for the end? So, sa stress naman po, stress management, number one, si Coach Rosenda nga, pag may mga inquiries ako na parang taas anxiety ko, sabi ko, Coach, pwede ba kitang makausap? Mag-chat ako sa kanya, yun. Kahit may duty siya or busy siya sa Pinas that time kasi nga naghihintay siya ng alis niya papuntang US, hindi na talaga ako pinabayaan. As in, nag-answer siya ng mga inquiries ko, yung sa pag-book ko ng ticket, ng hotel, kung saan yung magandang hotel. Kasi nag-iba na ako ng hotel kasi mas malapit na yung pinili kong hotel, parang ganun. Tapos sir, yung sa stress naman sir, pag burnout ako sa, for example, duty, tapos nag-try akong mag-practice questions, nag-try muna ako matulog sir. Natutulog talaga ako. Yun yung ano ko talaga, tulog. Plus, Netflix and chill, yun. Malaking bagay yung Netflix. At saka, ano po, Yeah. therapy sa family. Laging tumatawag sa bahay, nakikipag-usap sa kanila sa asawa ko, parang ganun. So, naging big help talaga sila, sir. Na kahit gaano ko ka-busy, na-try ko siyang i-balance. And prayers po, number one prayers. Every now and then, nagsisimba ako or out of nowhere, kahit may duty ako, nagpa-pray ako, na-guide ako, na mapasa to, parang ganun, sir. So, lahat po, sir, si Lord talaga yung nagbigay ng, kung gusto mo man siya ipasa ngayon, pero kung hindi niya pa will, hindi mo talaga yun pwedeng i-attest. So, kailangan mo talaga mag-pray sa Kanya. Kasi kung para sa'yo, para talaga sa'yo yan, ibibigay niya sa'yo. Yes, spiritual guidance talaga is really important, most especially during this time. Kasi you are preparing for your future career na. Tapos yung strong support system mo, ito yung magbibigay sa'yo ng ng impact for your success. Kasi malaki ang tulong ng support system talaga all throughout this preparation journey. Pag nakakarinig ka ng ng kaya mo yan, hindi ka magpapatalo, laban lang. So these are the things that will help you boost your confidence in a way. Na-experience siya po yung Ma'am Edneden from Yes your po. support system. And we really have to maintain yung work-life balance na tinatawag natin. No? So, I agree, Netflix and chill, talaga. Minsan makakatulong yan.
Kasi when you are studying po all throughout your preparation, nawala tayong resting period, mababurnout tayo. You will get exhausted. That's why maintaining po a balance between work, life, and studying is really challenging. Pero it's possible. Pwede po yan Worth it mangyari. po. But, Worth it po talaga siya, sir. Worth it. di ba? Worth Mm-mm. it siya. But it may not be applicable for all. Kasi Yes. we have different situations naman. And we totally respect with their situation naman po. No? So, that's why dito sa NCLEX journey natin, we sacrifice a lot of things. Probably nasa-sacrifice yung personal life natin. Pero all we have to do is, number one, we talk to the person. Let them understand your situation, that you are preparing for something big that will help you achieving your long-term dream na talaga. Di ba? Iba rin kasi yung impact na pag may nakakausap kang tao, imbes na you are keeping it to yourself kasi baka yung gusto mo na mag-explode but you don't have anyone someone to or any someone to talk to. Di ba mahirap yun eh. So that's why I'm really proud na you have access po our coaching program. Yes, si Ma'am Rosenda talaga. Napakabait Mm-mm. din ni coach talaga eh. Yes po. So, here at IPAS naman talaga, no, lahat naman talaga coaches. Iba-iba lang yung styles. But definitely, we have one goal is to help our students pass the NCLEX exam. Di ba? So, Yes. ma'am, looking back po, were there any things po na that you have done incorrectly na sana po ay ginawa nyo na lang? Yes po. So, especially during exam time talaga, sir. Kasi nung first ko na take, hindi ko ginamit yung board na binigay, which is advice ko po sa mga kukuha ng exam na kailangan yung gamitin yung board. Kailangan yung i-take note lahat para, for example, elimination. So, gamitin nyo yung board nyo at least hindi nyo na kailangan mag-waste ng time na pabalik-balik basahin yung questions tsaka yung options. Kasi once may board ka, gamitin mo yung pen and board mo, pwede mo na siya ma-eliminate tapos hindi mo na siya i-look back. I-consider mo na siya na as eliminated na sa options mo. So big help talaga yun, sir. Kasi nung first exam ko, hindi ko ginamit yung board. Nag-focus ako sa Mm. basa-basa. Every now and then, binabasa ko. So nag-take ako ng time. 140 items ako that time. Tinapos ko yung 140 nung first exam ko. Kaya sabi ko. Tapos yung anxiety ko tsaka yung question, sir, hindi siya masyadong mahirap compare nito sa pag-retake ko nitong April. So, yun, big help talaga yun, sir, na sabi ko kailangan ko talagang gamitin. By this time, kailangan kong gamitin yung board ko para meron akong guide kung saan na yung questions, kung saan, ano yung di ko ulitin, kung ano yung kailangan kong i-review. Parang ganun, sir. Mm. Tapos, read the questions twice talaga. Kasi minsan akala mo yun na yung sagot. Pero yung binasa mo yung ulit yung questions, hindi pala yun yung gusto niyang ipahiwatig na ito yung magiging sagot mo. So yun sir, after reading the questions twice or thrice, then I check the options. So yun sir, nagbago yung sagot ko kasi nga mali. Which is, chinek ko nung nag-review ako, applicable talaga siya sir. Especially sa select all that apply. Ito yung purpose kaya meron tayong practice test or nag-avail tayo ng question banks or utilizing practice test or random practice questions ni IPAS is dito natin aaralin yung strategy natin when it comes to answering your questions. Yung ways din na reading the questions at the right pace talaga, no? Kasi minsan nagmamadali tayo magbasa ng practice questions. So I learned this from Ma'am Paula. So hindi lang talaga knowledge ang papracticing mo. You also have to practice your pacing in reading the questions. Hindi ganun kabilis, hindi rin ganun kabagal. Kasi you have to be conscious din sa oras na binibigay sa'yo. So every time you do your practice question, tama yung sinabi mo, Ma'am Elneden, you have to time yourself para aware ka rin kung mabagal ba ako, masyado ba ako mabilis and all. Kasi itong mga strategy na to in answering questions on your practice test will somehow makakatulong to in developing your study strategy talaga. It Yung will really stamina make, sir. kasi it will really help you po. It will be a big difference on your test day. Kapag lahat to, pinaghandaan nyo talaga yung strategy nyo in taking the practice questions, you have mastered all the concepts. So lahat talaga, everything i-apply mo in one question. So yun talaga yung strategy na kailangan din natin matik coming from Ma'am Elneden. That's really very generous na na-share niyo po siya, Ma'am Elneden, kasi sobrang effective po nung sinabi po ninyo. So when you learn po from these strategies, it will help you become successful talaga. Lalo na sa mga malapit na magte-test take, no, ng exam natin. So take this advice coming from Ma'am Elneden. It will help you boost your confidence talaga.
So, Ma'am Elneden, do you have any advice for our students who are preparing for their NCLEX and sa mga mag-e-exam na very, very soon? My personal perspective po, yung ma-advise ko lang po is pray without cease. Pray talaga po kasi prayers talaga will help you to ease your anxiety. Tapos, mabuboost yung confidence mo. Kasi, hindi lang ikaw yung nag-answer ng exam eh. Kasama mo si God habang nag-answer ka ng exam. Plus, kung malapit na po yung exam nyo, review po. Kailangan nyo mag-review. Especially yung sa roadmap to NCLEX, naging big help sa akin yun. So, kailangan nyo siyang i-review ulit. Tapos, i-review nyo yung mga saan kayo mahihina na topics. So, at least pag exam time na, hindi ka ano na meron kang regrets na, ay, hindi ko na-review to. Sana na-review ko kasi lumabas siya, parang ganun. So, after na exam, wala kang regrets. Then, mag-ask ng guidance sa coach kung ano yung mga preparation. Kasi before na exam ko, si Coach Vanessa tsaka si Coach Senda, nag-live video call. Tapos yun, lahat ng mga concerns ko, mga anxiety ko, nilabas ko sa kanila, mga tips nila na binigay sa akin. For example, kailangan mong gising na maaga, kumain ka, para meron kang energy yung utak mo kahit hindi ka gutom, kumain ka para mabuhay yung utak mo during exam. Tapos, plus, yung mga tips na kailangan maging conscious ka sa time mo in answering your exam. So, hindi naman sa edad, wala sa edad po yan, wala po yan sa status mo or ano, yung work mo ngayon. As long as meron ka perseverance, tsaka ka maging diligent ka sa pag-review, lahat po yan ibibigay sa'yo ni Lord without ceasing. Magbiging USRN din kayo. So, sana kayo na yung next dito po sa IPAS. Thank you. Thank you, Ma'am Elneden. Talagang those are great advices po. For sure, iti-take to ng mga students natin. And with that, we would like to present to you your IPAS certificate. Ayan, this certificate is proudly presented to Elneden P. Liberato for successfully passing the NCLEX RN examination. This serves as a proof that the successful candidate indicated in this certificate is a safe nurse based on the USA Standards of Nursing Practice, signed by Sir J. Padong and Sir Mark Zas. Congratulations, Ma'am Thank you Elneden. po, sir. Thank you po, Sir John. Thank you, guys. Ma'am Thank you. Elneden, I know you are a scholar of Kinetics Yes or AMN Healthcare. Do you have any message for that? Yes po. So for Connetics, especially to Ma'am Rachel kasi siya po yung isa sa mga nag-open ng window sa amin mga US mga RNs to have scholarships. So for Connetics AMN family, salamat po sa suporta niyo. Kahit po meron akong time frame na hindi ako nag-review kasi nga na-busy ako sa personal life ko. Pero hindi pa rin kayo nagsumuko sa akin. Lahat po ng guidance, help with Coach Rosenda, binigay niyo pa rin sa akin. Binigyan niyo ako ng chance na i-improve yung sarili ko, then to become a USRN. So, naging helpful po talaga yung scholarship sa akin, especially from IPAS also. Then, now po, kasi nga, part na ako ngayon ng IPAS team kasi naging NCLEX auditor ako ng examinations. So, dati student lang ako, ngayon po part na ako ng IPAS family. Kaya, super happy po. Thank you Ma'am po. Elneden, welcome to the family. Sorry, I didn't know about that. This is a big Yes surprise po. po. Opo. Congratulations po, Ma'am Elneden. And any message po to the entire IPAS family naman? Yes po. So, thank you po kay Coach Rosenda. Sa iyo po, Sir John, for this opportunity na naka-Hope Talk po ako, tsaka naka-inspire ng kapwa ko mga soon-to-be USRNs. I-claim nyo na po yan kasi kayo na yung next. Then kay Sir Jay, kay Sir Ryan, kay Coach Rosenda, lahat po ng IPAS. Then to Ma'am Rachel sa CEO po kasi dahil po sa opportunity na to, meron akong part-time job except po dito. So I'm so happy po and thankful po sa IPAS. IPAS lang po sapat na. Kahit wala, hindi na kayo mag ano ng ibang review centers po tsaka mga materials kasi lahat po sa IPAS nandiyan na po. Thank you. Even Coach Rosenda was surprised. Hindi daw niya alam yun. Ano na siya sir nung June po. So na-extend siya ng until July. So 2 months na po akong nag-audit ng mga questions ng IPAS. We are so happy, Ma'am Elneden, that you are Thank part of you. IPAS family. Thank you Iba po. rin talaga yung journey niyo, Ma'am. No? So no matter how long your journey is, remember that every step, yung mga late nights of study sessions, yung every challenges you overcome, it will bring you closer to your goal. Today, isa-celebrate natin yan. Yung achievements mo, yung milestones mo to become a USRN, now you're part of the IPAS family. So, yung dedication mo talaga, ma'am, kitang-kita dito, yung pagiging resilient mo, and yung hard work have really paid off. Yes So, we po. have proven po that with
determination, and perseverance, anything is possible. Yes po, sir. So, Agree po ako grabe. dyan. I'm really happy po, Ma'am Elenden. Di mo lang sinabi sa akin to na nag-start ka? Ngayon ko lang sinabi, sir, kasi sabi ko, kaya gusto kong i-ano si Ma'am Rachel kasi siya yung na i-continue to. Sabi niya, go lang kasi meron pa tayong project na kailangan tapusin. Sabi ko, okay, ma'am. For sure, Ma'am. Alam po ba ni Ma'am Rachel? For sure, mapapanood niya to, no? And we have Sir Ryan with us tonight. Good evening, Sir Ryan. Hello, sir. Good morning. Good morning, Sir Hello, Sir Ryan. We have Ryan. Ma'am Elneden po, auditor of IPAS. Ah. Hi, ma'am. Good morning. Good morning from my side. Good afternoon. Good evening. Good evening po sa inyong lahat. Congratulations, ma'am, and thank you so much for being here sa Hope Talk. And thank you so much for inspiring all the students here. And hope you will continue to bless the other people, be it sa IPAS family natin or anumang mga journeys mo in the future. So shout out to you, ma'am. Wow, Elniden Liberato. Shout out. Okay, shout out and congratulations again. Thank you so much, ma'am. Thank you, Sir Ryan. Thank you, Sir Ryan. And Ma'am Elneden, thank you again for accepting our invitation for this Hope Talk. And remember, you passed with... I pass. Yes. I pass processing.